Walang pakialam kung anong bansa ang sangkot. Lahat ng bansang nakikipagtulungan sa Estados Unidos ay wawasakin dahil sa Spider Air Defense System ng Pilipinas na nagbabantay sa himpapawid. Tuluyang nawalan ng pasensya ang Iran. Ang Islamic Revolutionary Guard Corps, IRGC, ay gumamit ng cluster munitions na ipinagbabawal sa ilalim ng pandaigdigang batas. Ang kanilang target, ang mga sundalo ng Philippine UN Peacekeeping Force at ang mga tropa ng contingent ng Pilipinas na nakabase sa Lebanon. Ang mga sundalong Pilipino ay nakaranas ng sorpresang pag-atake at kahit may 2 malubhang sugatan, hindi sila natinag. Sa katunayan, binuksan pa ng mga sundalong Pilipino ang mga gate ng kanilang base upang kanlungan at protektahan ang mga lokal na sibilyan. Ngunit ang pinaka-nakakagulat na bahagi ay ang sumunod na nangyari. Ang pananakit sa Pilipinas ay hindi lamang pagbabanta sa isang bansa. Ipalipad agad ang mga fighter jet at ihanda ang carpet bombing. Bakit nga ba nagpasya ang UAE na makialam at maghiganti para sa Pilipinas? Ipapaliwanag natin ang mabilis na tugon na nagbanta na magdulot ng malawakang digmaan. Bago tayo magsimula, mangyaring mag-subscribe at i-like ang video para suportahan ang paggawa ng mga ganitong kwento. Kung ikaw ay sumusuporta sa Pilipinas, i-type ang "Mabuhay ang Pilipinas" sa comment section sa ibaba. Alas 3:17 ng madaling araw sa Abu Dhabi. Ang mga ilaw sa National Security Crisis Management Center sa ilalim ng Presidential Palace ay biglang bumukas. Ang mga pulang alarm ay kumikislap at ang tunog ng mga yabag ng mga tauhan ay umaalingaw-ngaw sa marmol na sahig. Sa sandaling iyon, naramdaman ko na ang isang kakaibang tensyon. Sa loob ng ilang dekada ng serbisyo, natutunan ng aking katawan ang pakiramdam na ito. Ang alarm sa ganitong oras ay hindi lamang simpleng pagsasanay. Sa malaking screen sa harapan, lumabas ang isang emergency report. Pagsabog sa Timog Lebanon, malapit sa base ng Philippine UN Peacekeeping Force. Ang mga tauhan ay sabay-sabay na nakatingin sa screen. Ang footage mula sa night vision camera ay nagpakita ng mga bolang apoy na humahati sa dilim na sinundan ng mga bakas ng mga rocket sa kalangitan. Ang shockwave ay ramdam maging sa pamamagitan ng screen. Sigurado ba kayong ang Philippine contingent ang target? Tanong ko ng mahinahon. Sumagot ang duty officer habang nakatingin sa kanyang tablet. Hindi direktang tama, Excellency. Ang pasilidad ay bahagyang nasira dahil sa shockwave. May 2 sugatan na iniulat sa kasalukuyan. Tumingin ako sa screen ng matagal. Ang salitang sugatan ay tila nakakabawas ng tensyon, ngunit ang totoo, kabaligtaran ito. Kung ito ay isang precision strike, mas simple sana ang sitwasyon. Ngunit ang pag-atake sa paligid ng base ng Pilipinas, ang pag-iwan ng epekto ng hindi tumatama ng direkta ay hindi wika ng digmaan. Ito ay wika ng mensahe. Tahimik akong nagsalita. Nagsimula na. Natahimik ang buong silid. Si Omar, ang aking senior advisor, ang nagpatuloy sa report. Ang lokasyon ng paglulunsad ng rocket ay nasa teritoryo ng mga milisya na pro-Iran sa Timog Lebanon. Ang sandatang ginamit ay classified bilang 122mm rocket at ang oras ng paglulunsad ay eksaktong tumutugma sa oras ng buksan ang Crisis Consultation Channel sa pagitan ng UAE at Pilipinas. Masyadong sopistikado ang timing para maging aksidente lang. Ang intelligence officer ay nag-atubiling magsalita. Nakita ang komunikasyon ng lokal na milisya pagkatapos ng pag-atake na nagkukumpirma ng resulta. Hindi ito aksidente. Sabi ko ng buo ang loob. Mensahe iyan. Isang mensahe upang subukan kung paano tutugon ang Middle East kapag ang Pilipinas ang inatake. Sa sandaling iyon, tumayo si Hamed, ang Deputy Foreign Minister. Excellency, napakadelikado na dalhin ang sitwasyong ito sa usaping militar. Kung pagagalitin natin ang Iran, maaaring humantong ito sa all-out war. Dapat tayong magtulak ng UN condemnation statement. Sandaling natahimik ang silid. May mga mata na sumusuporta sa sinabi ng deputy. Ang ilang opisyal ng Ministry of Foreign Affairs ay tumango. Tumingin ako ng dahan-dahan kay Hamed. Minister, maipapatigil ba ng UN statement ang mga rocket na nailunsad na? Napabuka ang bibig ni Hamed pero hindi siya nakaimik. Ipinagpatuloy ko. Ngayon, sa dilim ng Timog Lebanon, nakatayo ang mga sundalong Pilipino. Hindi ang teksto ng isang pahayag ang gusto nilang marinig ngayon. Itinaas ni Hamed ang kanyang boses. Excellency, gusto ko ring tulungan ang Pilipinas. Ngunit paano kung hindi na natin makontrol ang sitwasyon kapag tayo ang unang gumalaw? Tayo ang magiging mitsa ng malawakang digmaan.
Minister. Ang boses ko ay mas bumaba pa ng isang tono. Ang bansang natatakot sa digmaan ay kalaunan ay mawawalan ng lahat ng hindi man lang lumalaban, nanigas ang silid. Kinagat ni Hamed ang kanyang labi, hindi na nakapagsalita. Eksaktong sandaling iyon, dumating ang pangalawang ulat. Ang mga fast attack craft ng IRGC ay gumagalaw patungo sa Strait of Hormuz. Ang screen ay nagbago at ang mga pulang tuldok ay nagsimulang lumitaw sa sea tracking map. Ang mga oil tanker ay nagbago ng ruta at sabay na tumaas ang babala sa presyo ng langis sa buong mundo. Tiningnan ko ang dalawang screen ng salitan, pagsabog sa Lebanon at paggalaw sa Hormuz. Inatake ang mga sundalong Pilipino sa lupa at sa dagat naman ay hinaharangan ang daluyan ng langis sa mundo. Bulong ko, binuksan ng Iran ang laro. Kung mahaharangan ang Strait of Hormuz, mapuputol ang daluyan ng enerhiya mula sa Middle East. Hindi lamang ito isang military clash, kundi isang pang-ekonomiyang banta sa buong mundo. Muling nagkagulo sa loob ng command center. Tingnan ninyo, Excellency, ngayon ay Hormuz naman. Alam nyo ba kung ano ang gusto ng Iran? Ang mauna tayong gumalaw. Kung tayo ang unang kikilos, gagawin nilang basehan ang ating aksyon. Tumingin ako kay Hamed at dahan-dahang umiling. Ang Iran ay gumalaw na. Sa tingin mo ba, Minister, titigil ang Iran kung magkukunwari tayong walang nakikita? Hindi ulit nakasagot si Hamed. Tumayo ako. Sa oras na iyon, bumukas ang pinto at pumasok ang presidential aide. Binuksan ang video conference. Ang unang salita ng pinakamataas na leader ng UAE ay maikli at mabigat. Tama ba na inatake ang base ng Pilipinas? Hindi direktang tama, Excellency. Ngunit ito ay isang malinaw na pagbabantang pag-atake. Isang sandali ng katahimikan. Ang boses mula sa video ay narinig muli. Ang Pilipinas ay bansang nagprotekta sa atin. Kung sila ay nasa panganib at mananatili tayong nakatayo lang, hindi ito diplomasya, kundi pagtataksil. Ihanda ang agarang suporta. Naputol ang koneksyon. Sa sandaling iyon, naramdaman ko ang pakiramdam na hindi ko pa naranasan sa 30 taon ng aking buhay militar. Isang matibay na bagay ang tumigas sa aking dibdib. Hindi ito pagsunod ng isang sundalo sa utos. Ito ay katiyakan ng isang tao na alam niyang tama ang kanyang ginagawa. Tahimik na nagtanong si Omar, Excellency, saan tayo magsisimula? Tumingin ako sa Timog Lebanon sa screen. Simulan sa pag-verify sa Pilipinas. Hindi pinatay ang mga ilaw sa command center kahit sumikat na ang araw. Simula nang dumating ang ulat ng pag-atake sa contingent, hindi umalis ang mga tauhan kahit wala silang kapalitan. Ganun din ako. Hindi ako makatulog at sa totoo lang, magiging kakaiba kung nakatulog ako. Kapag hindi naayos ang sitwasyon, patuloy na iikot ang isip mo kahit ipikit mo ang iyong mga mata. Iyon ang kapalaran ng mga taong matagal nang nasa ganitong trabaho. Pagliwanag ng araw, dala ng mga intelligence officer ang mga analysis report na ginawa nila buong gabi. Ang pamagat ay simple. Bakit ang Pilipinas? Ang UN Peacekeeping Force sa Lebanon ay hindi lang Pilipinas. Naroon din ang France, Italy, Spain, India at Indonesia. Kung bilang ng tropa lang, hindi ang Pilipinas ang pinakamalaki. Pero bakit sa paligid ng Philippine contingent? Tumayo si Faisal, ang intelligence officer, sa harap ng screen at nagsimulang magpaliwanag. Ang deployment map ng air defense sa Middle East ay lumitaw UAE, Saudi Arabia, Qatar, Kuwait, Oman at buong Gulf. At sa tabi ng bawat air defense system ng bawat bansa, may isang tag na paulit-ulit na nakadikit, Spider Air Defense System. Excellency, magalang na nagsimula si Faisal. Ang malaking bahagi ng air defense sa Gulf region ay nakabase sa teknolohiya ng Pilipinas. Nanlamig ang likod ko nang marinig iyon. Nagpatuloy si Faisal, ang Pilipinas ay hindi lang bansang nag-export ng armas. Sila ang bansang kasama nating nagdisenyo at nagtayo ng air defense system sa rehiyon sa loob ng higit 20 taon. Kasama na ang radar installation, integration ng missile defense system, pagbuo ng military communication network at training ng teknikal na tauhan. Ang sentro nito ay ang air defense ng Abu Dhabi. Ang mahahalagang algorithm ng ating Capital Air Defense ay nakabatay sa missile system ng Pilipinas. Kung yayanigin ang Pilipinas, yayanigin din ang mismong pundasyon ng ating depensa. Natahimik ang command center. Kaya pala, tumingin ako sa screen ng dahan-dahan. Kung gagalawin ang Pilipinas, parang ginalaw na rin nila ang buong Gulf. Tumango si Faisal. Alam ng Iran na kung direktang aatakehin ang mga bansa sa Gulf, magiging all-out war ito. Kaya pinili nila ang Pilipinas. Ang kalkulasyon ng Iran ay ito.
Ang Pilipinas ay bansang lubos na nakadepende sa Middle East para sa importasyon ng enerhiya, limitadong military base sa rehiyon at napakaingat sa diplomasya. Inisip nilang hindi sila tutugon kahit gipitin. Hindi ako nagsalita ng mahabang oras. Pagkatapos ay maikli akong nagsalita. Hangal na kalkulasyon. Lahat sa command center ay tumingin sa akin dahil hindi nag-iisa ang Pilipinas. Sa sandaling mabanggit ko iyon, may matandang alaala na lumitaw. 15 taon na ang nakalilipas. Noong panahong binabago ng UAE ang kanilang air defense system, ako ang project manager. Maraming kumpanya mula sa kanluran ang lumahok. Nakuha ang kontrata, na-deliver ang equipment, pero kapag may problema, ang mga teknikal na tauhan ay tumatawag lang sa headquarters at ang pag-aayos ay laging nausod sa susunod na buwan. Noon ay 49 degrees Celsius sa disyerto. 6 na teknikal na tauhan mula sa isang kumpanya sa Pilipinas ang nasa field pa rin. Tinanong ko ang team leader, tapos na ang kontrata, bakit nandito pa kayo? Tiningnan lang ako ng technician at umiling. Hindi pa ito tapos hanggat hindi gumagana ng maayos ang kagamitan. Hindi ako nakapagsalita ng sandaling iyon. Hindi lang ito, work ethic. Kabisado nila ang pangalan ng ating mga sundalo. Kusa nilang inaayos ang oras ng training tuwing Ramadan at matapos ayusin ang mga depekto sa buong gabi. Pagdating ng umaga ay babalik sila sa field na parang walang nangyari. Ang Pilipinas ay hindi isang bansa na nagbebenta lang ng produkto, sila ay bansang nagtatanim ng tiwala, balik sa kasalukuyan. Mainit pa rin ang diskusyon sa command center. Muling nagtaas ng boses si Minister Hamed, Excellency, naiintindihan ko ang issue sa air defense, pero kung tayo ang unang kikilos, binibigyan natin ng basehan ang Iran. Unahin nating i-verify ang reaksyon ng Amerika at maghanda ng joint statement kasama ang Europe. Tumango ang ilang tauhan. Tinapik ko ng bahagya ang mesa. Sapat na iyon para tumahimik ang lahat. Ang katahimikan na nililikha ng taong 30 taon nang nagtatrabaho sa posisyong ito ay mas matigas kaysa sa anumang sigaw. Minister, may isang tanong lang ako. Tiningnan ko si Hamed ng mabagal. Sa sandaling ito, kikilos ba ang Amerika? Kikilos ba ang Europe? Hindi nakasagot si Hamed. Walang kikilos. At habang walang kikilos, naghahanda na ang Iran para sa susunod na hakbang. Itinuro ko ang map ng air defense sa screen. Hindi ito problema ng Pilipinas. Kung mayroong hindi alam sa silid na ito na ang pagyanig sa Pilipinas ay pagyanig din sa kalasag na ito, magsalita na. Walang nagsalita. Ang hinihintay natin ngayon ay hindi alyansa, kundi kalkulasyon. Pero wala ako rito para magkalkula. Pagkasabi nito, dumating ang karagdagang direktiba mula sa Presidential Palace. Isang dokumento. Isumite ang plano ng suporta para sa Pilipinas. Tanong ni Omar. Plano ng pagsuporta, Excellency? Umiling ako. Ano kung gayon? Alyansa. Binitiwan ko ang salitang iyon at tumayo. Zayed, ihanda ang logistic transport ship. Maglayag sa loob ng 24 oras. Muling kumilos ang command center. Hindi na nagsalita si Hamed. Marahil ay naisip ng iba na masyadong mabilis ang desisyon. Ngunit kung may isang bagay akong natutunan sa loob ng 30 taon, iyon ay ito. Ang alyansa ay hindi idinedeklara pagkatapos lumipas ng krisis. Ang alyansa ay ang paggalaw ng maaga habang nasa gitna pa ng krisis. Ipinakita iyon sa akin ng Pilipinas sa disyerto, 15 taon na ang nakalilipas. Ngayon, oras ko namang ipakita ito. Kinabukasan ng madaling araw, personal akong nagpunta sa Zayed Logistic Port sa Abu Dhabi. Bago sumikat ang araw, ang port ay abala sa dilim. Isang dambuhalang logistic transport ship ang nakadaong at sa gilid nito ay may nakaukit na pangalang Arabo, Al-Mansur. Ang mga crane ay hindi huminto at ang mga container ay sunod-sunod na ikinarga sa deck. Ang mga sundalo ay kumilos ng walang imik. Simula nang dumating ang utos na 24 oras, wala ni isa ang kumilos ng mabagal. Nakatayo ako sa dulo ng pier habang pinapanood sila. Ang malamig na hangin ay nanggagaling sa dagat at ang tunog ng mga crane at maikling utos ng mga sundalo ang pumuno sa daungan. Kahit sa dilim, eksakto ang kanilang galaw. Habang pinapanood iyon, naisip ko na ipinagmamalaki ko ang mga sundalo ng bansang ito. Kapag may utos, kikilos sila nang hindi nagtatanong. Iyan ang paraan ng sundalo at iyan din ang paraan ng alyansa. Lumapit ang aking staff na si Omar at maingat na nagtanong, Excellency, sigurado ba kayong mabilis ang paggalaw natin? Patuloy ang tawag mula sa Foreign Ministry. May mga proseso daw po.
Tumingin ako sa madilim na dagat at nagsabi, kung mabagal ang paggalaw, kasing bagal ng pagkamatay ng mga tao, hindi na nakaimik si Omar. Nang magsimula ng sumikat ang araw, dala ni Omar ang tablet. Excellency, heto ang listahan ng kargamento, i-verify niyo po ba? Kinuha ko ang tablet at tiningnan ang listahan. Tumigil ang daliri ko sa unang item, K9 Howitzer spare parts. Pangalawa, armor kits para sa sasakyang pangmilitar mula sa Pilipinas. Pangatlo, medical equipment mula sa kumpanyang medikal ng Pilipinas. Ang mga materyales na konektado sa Pilipinas ay nagtuloy-tuloy. Nag-scroll ako ng dahan-dahan at ibinaba ang tablet. Hindi ko napigilan ang bahagyang pagtawa. Nagtanong si Omar nang nagtataka, Excellency, bakit po? Tumingin ako sa transport ship. Ang mga kagamitang ibinenta ng Pilipinas sa atin ay bumabalik ngayon para protektahan ang mga sundalong Pilipino. Pansamantalang nawalan ng imik si Omar. Maraming bagay sa mundo ang umiikot sa kalkulasyon at kontrata, pero minsan sa ganitong paraan na may balintuna, lumalabas ang katapatan. Ang itinanim ng Pilipinas sa lupaing ito sa loob ng higit 20 taon ay bumabalik na ngayon patungo sa kanila. Hindi lang ito paglipat ng kagamitan. Ang relasyon ang gumagalaw. Ang tiwala ay tumatawid sa dagat. Nang sumikat ng tuluyan ang araw, dahan-dahang umalis ang Al-Mansur sa daungan. Ang mga sundalo ng UAE Navy ay nakapila sa harap ng deck at nagbigay ng saludo. Ang liwanag ng umaga ay kumalat sa daungan at pinulaan ang katawan ng barko. Habang pinapanood iyon, naisip ko kung paano ito itatala sa kasaysayan. Ngunit bago ko matapos ang pag-iisip, lumapit ulit si Omar. Excellency, breaking news sa Al Jazeera. Ang headline sa screen ay UAE. Nagpadala ng logistic transport ship para suportahan ang Philippine Peacekeeping Force sa Lebanon. Pero ang mas binigyang pansin ng media ay ang ibang katotohanan. Sinimulan ng mga reporter na suriin ang kargamento at hindi nagtagal, isang pangungusap ang pumuno sa mga headline sa buong Middle East, reverse delivery. Ang kagamitang ibinenta ng Pilipinas sa UAE, bumabalik para protektahan ang mga sundalong Pilipino. Ang salitang iyon ay sumabog sa social media, isinalin sa Arabo, Ingles at Tagalog at sabay-sabay na ibinahagi. Sa bawat news channel sa Middle East, nagsimulang suriin ng mga commentator ang eksenang ito. Sinabi ng isang analyst na ito ay bihirang eksena sa kasaysayan ng military diplomacy. Isang halimbawa kung paano ang arm trade ay higit pa sa simpleng economic contract, kundi isang buhay na ebidensya ng alyansa. Pinanood ko ang mga reaksyon mula sa aking opisina at naisip ko, ang mga tao ay mas malakas tumugon sa ganitong mga eksena kaysa sa mga numero at stratehiya. Ang barkong gumagalaw sa dagat ay mas maraming sinasabi kaysa sa kontratang pinirmahan ng dalawang bansa. Nang gabing iyon, sinabi ng isang military expert sa broadcast, hindi lang ito military support. Ang arms trade ay karaniwang kontrata, pero ang nangyayari ngayon ay hindi kontrata. Alyansa ito. Tumango ako habang pinapakinggan iyon. Gabi na nang magbukas ang isang lihim na channel ng komunikasyon. Ito ay si Brigadier General Yun Tai-sung, ang crisis coordinator na ipinadala ng Philippine Joint Chiefs of Staff. Nang lumitaw ang kanyang mukha sa screen, pinagmasdan ko siya ng sandali. Kitang-kita ang pagod. Malamang ay ilang araw na rin silang hindi nakakatulog. May madidilim na anino sa ilalim ng kanyang mga mata at ang kanyang boses ay puno ng tensyon ng ilang araw. Ngunit ang kanyang tindig ay hindi natinag. Iyan ang katangian ng mga tinatawag na sundalo. Kahit pagod ang katawan, ang ugali ay hindi bumibigay. Sinimulan ni Brigadier General Yun ang pag-uusap. Nabalitaan namin ang suporta ng UAE. Lubos kaming nagpapasalamat. Maikli lang akong sumagot. Huli na. Nagtatakang tumingin si Brigadier General Yun. Huli na. Ang alyansa ay dapat gumalaw bago pa dumating ang krisis, pero tayo ay gumalaw lang matapos sumabog ang krisis. Nanahimik sandali si Brigadier General Yun bago nagsalita. Gayunpaman, gumalaw kayo. Huminto ako sandali sa sinabi niya at sumagot, dahil Pilipinas ito. Naputol ang komunikasyon. Nakatayo ako sa bintana at tumingin sa dagat. Wala na ang Al-Mansur sa abot tanaw. Tahimik na nagtanong si Omar sa tabi ko, Excellency, ano ang tingin niyo sa pangyayaring ito? Nag-isip ako sandali at sinabi, inisip natin na partner lang tayo ng Pilipinas. At idinagdag ko, pero ngayon, nakikita ko na matagal na silang alyansa. Tahimik na tumango si Omar.
Sa gabing iyon, matagal akong tumingin sa dagat. Noon lang nagkaroon ng pagkakataong makita kung gaano kalalim ang tiwalang itinanim ng Pilipinas sa lupaing ito. Nakakahiya ng kaunti, pero sabay niyon, naisip ko, baka ganito talaga ang tunay na alyansa. Hindi nakikita sa normal na panahon, pero pagdating ng pinakamahalagang sandali, naroroon na sila. Hindi pa man lumipas ang isang araw matapos kumalat ang balita ng reverse delivery sa buong Middle East. Nasa command center ako para sa morning report. Biglang pumasok ang isang communication officer. Iba ang ekspresyon nito. Kapag hindi maganda ang balita, nagbabago ang lakad ng mga sundalo. Nagiging maingat ang bawat hakbang at bumabagal ang pagbukas ng pinto. Pumasok siya sa ganoong paraan. Excellency, may nakitang kakaibang paggalaw sa paligid ng base ng Philippine contingent sa Lebanon. Ibinaba ko ang dokumentong binabasa ko. Anong paggalaw? 27 unidentified flying objects ang natukoy sa loob ng isang araw. Paulit-ulit ang pattern ng pagpapakita sa paligid ng airspace ng contingent. Lumabas ang detection data sa screen. Ang maliliit na tuldok ay paulit-ulit na lumilitaw at nawahala. Mga drone. Reconnaissance ba? Tumango ang communication officer. Sinusuri bilang coordinate measurement pattern. Malaki ang posibilidad na ito ay yugto bago ang pag-atake. Tumingin ako sa screen. Inilalabas na ng Iran ang susunod na alas. Napagtanto nilang ang reverse delivery news ay yumanig sa kanilang kalkulasyon. Pagkatapos subukan minsan at makatanggap ng mas malaking reaksyon, mas maingat na silang naghahanda sa susunod na pag-atake. Iyon ang mas delikado. Ang kalaban na nag-iisip ng maigi at naghihintay ay mas nakakatakot kaysa sa kalaban na kumikilos ng padalos-dalos. Nakonekta ang komunikasyon sa local liaison officer sa Lebanon. Lumitaw ang mukha ng sundalong Pilipino sa screen. Nakumpirma ang drone activity. Tumataas ang dalas ng night reconnaissance at may mga pagtatangka na sa signal jamming at communication eavesdropping. Agad akong nagtanong, ang kakayahan ng contingent sa air defense? Nag-isip sandali ang sundalong Pilipino bago tapat na sumagot, limitado po. Ang tatlong salitang iyon ay nagpabigat sa hangin sa command center. Ang limitadong kakayahan ay hindi nalalayo sa pagsabing hindi nila ito mapipigilan. Ang UN Peacekeeping Force ay tagapamagitan ng armadong tunggalian at hindi isang combat unit na kakayanin ang all-out war. Ang limitasyon ng defensive equipment ay itinakda mula pa noong una at alam iyon ng Iran at ginagamit na bentahe. Pagkaputol ng komunikasyon, nagkaroon ulit ng debate sa command center. Muling sumulong si Minister Hamed, Excellency, kung palalakihin natin ang military response ngayon, lalaki ang sitwasyon. Baka iyan ang target ng Iran. Sa pagkakataong ito, iyon din ang opinyon ng ilang tauhan. Walang garantiya na ang drone reconnaissance ay susundan agad ng pag-atake. Kung padalos-dalos tayong tutugon, baka tayo ang unang makaranas ng international backlash. Pinakinggan ko sila ng tahimik bago nagsalita. Minister, alam niyo ba kung ano ang ginagawa ng mga drone na iyon sa itaas? Sumagot si Hamed. Hindi ba reconnaissance iyon? Umiling ako, distance measurement iyon. Paunang trabaho para makuha ang coordinate ng missile. Napatigil si Hamed. Sigurado ba kayo? 26 drone ang paulit-ulit na dumadaan sa iisang lugar sa loob ng isang araw. Hindi sila nag-iipon ng impormasyon, kundi nag-i-cross-check ng mga coordinate. Natahimik ang command center. Hindi na nakontra si Hamed. Ipinagpatuloy ko. Nakita ng Iran na gumalaw tayo. Nakita nilang kumalat ang reverse delivery. At ngayon, nilalabas na nila ang susunod na card. Bakit nyo laging nakakalimutan na habang naghihintay tayo, kumikilos ang Iran? Pero Excellency, paano kung bigyan natin sila ng dahilan na ang tugon natin ay excessive? Pinutol ko ang sinabi ni Hamed. Para masabing excessive, dapat mayroon tayong unang ipinutok. Wala pa tayong ipinaputok. Gusto lang nating makita. Ang pagdilat ba ng mata ay excessive na tugon? Ipinikit ni Hamed ang kanyang bibig. Dumating ang bagong komunikasyon. Si Brigadier General Yoon Tae-sung ng Philippine Joint Chiefs of Staff. Nais naming magmungkahi ng technical cooperation para palakasin ang depensa ng base. Iniharap ko ang aking katawan. Anong teknolohiya? Algorithm para sa small drone detection ng Spider radar. Ibabahagi namin ang data. Nagtinginan ang mga tauhan sa command center. Nagtanong ako, magagamit ba natin ang algorithm na iyon sa realidad dito? Sumagot si Yoon, posible kung iko-konekta sa UAE Gulf Maritime Surveillance Network. Nag-isip ako sandali.
Ang Spider Radar ay tumitingin sa langit. Ang Gulf Maritime Surveillance Network ay nakikinig sa dagat. Kung pagsasamahin ang dalawang iyon, magbabago ng tuluyan ang larawan ng digmaan. Lumitaw ang System Structural Diagram sa screen. Ang radar na tumitingin sa langit ay responsibilidad ng Pilipinas at ang data sa galaw ng dagat ay ibibigay ng UAE, paliwanag ng staff. Tiningnan ko ang dalawang screen at dahan-dahang nagsalita. Ang mga mata sa langit at mga tainga sa dagat ay magsasama. Sumagot si Yun, opo. Kung ipapatong ang dalawang data sa iisang mapa, matutuntun natin kahit ang lokasyon ng drone launch. Magalang na nagsalita ang katabi kong si Minister Hamed, Excellency, ito ay pagbabahagi ng military secret, ang proseso. Tiningnan ko si Hamed. Minister, oo, habang kinukuha ng mga drone na iyon ang mga coordinate, kailangan pa ba nating pag-usapan ang proseso? Tumahimik si Hamed. Humarap ako kay Brigadier General Yun. Gaano katagal ang integration? Maikling sumagot si Yun. 2 araw. Nagulat ang mga staff sa command center. 2 araw? Wala tayong oras? Determinado ang boses ni Yun. Tiningnan ko siya sandali at isang bahagyang ngiti ang lumabas sa aking labi. Alam ng taong ito kung paano dapat magsalita ang isang sundalo. Hindi kailangan ng maraming salita. Kung may sagot, sabihin lang ang sagot. Nagbigay ako ng maikling utos sa mga staff. Buksan ang analysis room. Mula ngayon joint operation na ito. Muling nabuhay ang command center. Pumuwesto ang technical team at nagsimulang bumukas ang data channel ng Pilipinas. Sa screen, nagsimulang magharap ang mga sistem ng dalawang bansa sa unang pagkakataon. Habang pinapanood iyon, naisip ko, habang pinupuno ng Iran ang langit ng mga drone, gumagawa tayo ng mga mata para hulihin ang mga drone na iyon. Ang digmaan ay parang nagsisimula sa kung saan nakikita ng mata, pero ang tunay na labanan ay nagpapasya sa lugar na hindi nakikita. At ngayon, sa lugar na iyon, ang teknolohiya ng Pilipinas at UAE ay nagiging isa sa unang pagkakataon. Lumipas ang 2 araw. Patuloy ang ulat ng drone detection at hindi bumaba ang tensyon sa paligid ng Philippine base. Patuloy ang Iran sa pagpuno ng kalangitan at ang mga tuldok na iyon ay bumubuo ng mas sopistikadong pattern. Pero ngayon, may bago na tayong mga mata. Hinintay ko ang susunod sa harap ng pinto ng analysis room. Madaling araw na ng 2 araw, Technical Analysis Room ng UAE Logistics Support Command. Karaniwan, tahimik ang silid na ito. Pero ibang-iba ang madaling araw na iyon. 3 wika ang sabay-sabay na humahalo. Tagalog, Arabo at Ingles. Ang technical team ng Pilipinas at UAE ay nagpuyat buong gabi para sa system integration. Magulo ang mga cable, paulit-ulit na binago ang code at paulit-ulit ang test and error. Naipon ang mga bakanteng tasa ng kape at ang mga namumulang mata ng mga technician ay itinuturo ang problema sa pamamagitan ng mga kumpas ng kamay. Kahit magkaiba ang wika, ang numero ay iisa. Sa harap ng error code, ang nasyonalidad ay walang kahulugan. Kapag itinuro ng technician ng Pilipinas ang pulang warning light, kahit hindi alam ang Arabo, tatango ang technician ng UAE. At kapag nagbigay ng mungkahi ang technician ng UAE sa Ingles, sasagot agad ang technician ng Pilipinas sa keyboard. Ganoon lumipas ang 2 araw. Sa wakas, ipinasok ang huling test command. Lahat ay pinigilan ang paghinga, sandaling katahimikan ang namayani, at bumukas ang screen. Sa isang screen ay dumadaloy ang real-time data ng Spider Radar at sa isa naman ay lumitaw ang impormasyon ng paggalaw ng barko sa Gulf Maritime Surveillance. At ang dalawang screen ay nagpatong sa iisang integrated map. Pinapanood ko ang sandaling iyon mula sa likod ng analysis room. Ang eksena kung saan ang mga screen ay nagiging isa ay kakaibang dumampi sa aking dibdib. Ito ang sandali kung saan ang mundo na nakikita ng dalawang bansa ay nagtatagpo sa iisang mapa. Ang team leader ng technical team ng Pilipinas, si Colonel Kim Do-hyun, ay lumingon sa akin at tumango. Nagsisimula na tayo mula ngayon. Noong una, walang nangyari. Walang paggalaw sa integrated map at ang mga staff ay tahimik na nakatingin sa screen. Habang humahaba ang paghihintay, tila naglalaho ang tensyon sa analysis. Pero matapos ang ilang minuto, isang maliit na tuldok ang lumitaw sa radar screen. Isang drone, mabagal at mababang lipad sa baybayin ng Lebanon. Wala namang kakaiba roon. Dahil sa nakalipas na 2 araw, patuloy na lumilitaw ang mga drone. Pero eksaktong sandaling iyon,
may paggalaw sa screen ng UAE Maritime Surveillance. Isang maliit na barko, mga 120 kilometer ang layo mula sa baybayin ng Lebanon, ang sabay na nagbago ng direksyon. Itinuro ng isang technical officer ang kanyang screen at nagsabing, "Hindi ba coincidence lang iyon?" Si Colonel Kim Do-hyun, nang hindi inaalis ang tingin sa screen, ay nagsalita ng mahinahon. "Tingnan pa natin." Lumipas ang 10 minuto. Lumitaw ang pangalawang drone. At sa dagat, isa pang maliit na barko ang sabay na gumalaw. Muli, eksaktong nagtugma ang oras ng dalawang paggalaw. Nagsimulang magbago ang hangin sa analysis room. May tumayo, may lumapit sa screen. Ramdam ko ang pagbilis ng paghinga ng mga tao. Dumating ang pangatlong data, pangatlong drone, at pangatlong barko. Muli, perpektong nagtugma ang oras. Perpektong nagtugma ang pattern. Kung ang coincidence ay naganap ng 3 beses, hindi na ito coincidence. Tinipa ni Colonel Kim Do-hyun ang keyboard at inilagay ang bagong coordinate. Sa mapa, ang 3 data ay nagtagpo sa iisang punto. Tahimik siyang nagsabing, "Nahanap na natin." Nagtanong ako, "Ano?" In-zoom ni Colonel Kim Do-hyun ang mapa. 3 maliliit na barko ang magkakatabi sa gitna ng Mediterranean Sea, 120 kilometers mula sa baybayin ng Lebanon. Mga barkong mukhang ordinaryong bangka ng mangingisda. "Drone launch base," ang sabi niya. Biglang tumahimik ang analysis room. Tiningnan ko ang screen. Sa dagat, tama Excellency, nagkukunwari silang civilian vessel. Sa panlabas, hindi sila mapagkakaiba sa bangka ng mangingisda o cargo ship. Sa sandaling marinig iyon, mabilis na nabuo sa aking isip ang mga eksena ng nakaraang ilang araw. Ang dahilan kung bakit hindi namin mahanap ang pinagmumulan ng drone sa loob ng matagal na panahon ay biglang nalutas. Patuloy kaming nakatingin lang sa lupa. Sinaliksik namin ang mga base ng milisya sa Timog Lebanon, mga tagong lugar sa kabundukan, mga launch point malapit sa border. Buong mapa ng lupa ang sinaliksik namin, pero walang nakitang drone base. Siyempre, dahil ang Iran ay matagal nang gumagamit ng launch base sa dagat. Ipinagpatuloy ng intelligence officer ang analysis. May malinaw na dahilan kung bakit binitiwan ng Iran ang base sa lupa. Ang base sa lupa ay natutukoy ng satellite at kapag naipon ang geographic information, kalaunan ay mabubunyag. Hindi ito maaaring gamitin ng paulit-ulit. Pero ang maritime base na nagkukunwaring civilian vessel ay ibang-iba, nakakagalaw ito. Magpapalipad ng drone at pagkatapos ng misyon, lilipat ang barko sa ibang bahagi ng dagat at magpapalipad ulit sa ibang posisyon. Dahil nakahalo sila sa international maritime traffic, napakahirap tukuyin. Ginagamit ng Iran ang dagat para itago ang digmaan. Sabi ni Colonel Kim Do-hyun, "Hindi ito mahahanap kung langit lang ang titingnan." Dahan-dahan akong tumango. "Kaya pala hindi namin nahanap ng napakatagal." "Opo, Excellency, pero dahil tiningnan din namin ang dagat na hanap namin." Pinanood ko ang screen sandali. Ang Pilipinas ay tumitingin sa langit at kami ay nakikinig sa dagat. Sa sandaling ang dalawang paningin na iyon ay naging isa, nabunyag ang tagong lugar ng kalaban. Nang ang dalawang bansa ay nagsama ng kanilang hawak, naging posible ito. Kapag pinupunan ng bawat isa ang kalakasan ng isa, doon palang makikita ang hindi nakikita. Naisip ko na iyon ang esensya ng kooperasyon. Nagtanong ako, "Sigurado ka?" Sumagot si Colonel Kim Do-hyun, 92% probability po." Sandali kong inikot ang numerong iyon sa aking isip, 92%. Walang perpektong katiyakan sa battlefield. Pero ang 92% ay numerong hindi na kailangang hintayin. Tumango ako. Sapat na iyon. Ramdam ko ang tensyon ng mga tauhan. Tahimik akong nagsabi, "Ngayon, wala na silang mapagtataguan." Agad na ginanap ang emergency video conference. Sabay-sabay na lumitaw sa screen ang UAE Navy, Philippine Joint Chiefs of Staff at Local Command sa Lebanon. Mahinahon kong ipinaliwanag ang sitwasyon. Ipinakita sa screen ang lokasyon ng 3 drone carrier. Isang maikli at mabigat na katahimikan ang namayani. Sabi ng opisyal mula sa Pilipinas, dapat itong burahin bago maisagawa ang pag-atake. Sabi ng Admiral ng UAE Navy, kapag nakumpirma ang target coordinate, kayang tamaan sa loob ng 20 minuto. Tinanong ko sa huling pagkakataon, sumasang-ayon ba ang Pilipinas? Tiningnan ako sandali ni Brigadier General Yun Taesung sa screen. Ang kanyang mga mata ay hindi natinag, walang anumang pag-aalinlangan. Kung ito ay pag-atake patungo sa Philippine contingent, nasa loob na kami ng battlefield. Ang sinabing iyon ay pumuno sa loob ng analysis room. Pakiramdam ko ay matagal ko itong tatandaan.
Dalawang bansa ang unang pagkakataong nakatingin sa iisang kalaban sa iisang screen. Gamit ang magkaibang wika, magkaibang kagamitan, pero nakatingin sa iisang direksyon. At sa sandaling iyon, muli kong nakumpirma na iyon ang hitsura ng tunay na alyansa. Isang umaga habang abala sa paghahanda ng joint operation, nasa command center ako at sinusuri ang mga ulat. Ang detalyadong plano para sa pag-atake sa mga drone carrier ay inaayos at ang atmosfera ay mas tensyonado kaysa dati, pero nararamdaman ko ring nagiging maayos ang direksyon. Pero eksaktong sandaling iyon, biglang tumunog ang alarm. Matulis at tuloy-tuloy na tunog. Hindi ito simpleng alarm sa pagsasanay. Bago ko pa narinig ang tunog ng tainga ko, naramdaman na ng katawan ko ang bigat nito. Umilaw ang red alarm at ang buong command center ay nabalot ng pulang liwanag. Mula sa communication channel, narinig ang nagmamadaling boses. Missile launch detected mula sa kanlurang Iran patungo sa direksyon ng Timog Lebanon. Lumitaw ang trajectory sa screen. Ang isang matulis na kurba ay mabilis na humahati sa mapa. Time to impact, 7 minutes. Nanigas ang command center. Tumayo ako at nagtanong, ano ang target? Isang sandali ng katahimikan habang inilalabas ang data. Malapit sa base ng Philippine contingent. Ang sinabing iyon ay nagpabago sa hangin ng command center, 60 minuto. Sa battlefield, ang 7 minuto ay may kakaibang bigat. Minsan ay napakaikli na wala kang magagawa at minsan ay sapat na sapat para magpasya ng lahaiten. Inutusan ko agad na buksan ang communication channel sa Philippine base. May emergency contact din sa Philippine Joint Chiefs of Staff. Noon, tinukoy ni Colonel Kim Do-hyun ang data ng Spider radar at nagulat, 4 na ballistic missile ang natukoy. Pero sandali siyang tumingin sa screen, nanliit ang kanyang mga mata. Kakaiba ang ballistic pattern. Ipaliwanag mo, multi-warhead structure ito. May bumulong ng mahina sa loob ng command center. Wag naman sana. Sabi ni Colonel Kim Do-hyun, cluster munitions ito. Sa sandaling binitiwan ang salitang iyon, ipinikit ko ang aking mga mata at muling idinilat. Cluster munitions, isa sa pinakamalupit na sandata sa battlefield. Ang isang missile ay nahahati sa daan-daan o libu-libong maliliit na submunitions sa langit at sabay-sabay na ibinasikoy at binubuhos sa malawak na lugar. Hindi lang ito isang bomba, kundi isang paraan para takpan ang buong bukirin ng sabay-sabay. At hindi lang ang pagputok ang problema. Ang malaking bahagi ng submunitions ay hindi puputok at maiiwan sa lupa. Mukhang maliit at hindi nakakasakit ang anyo, pero sa sandaling hawakan mo, puputok ito. Ang mga naiwan sa lupa, kahit matapos na ang digmaan, ay papatay ng tao sa loob ng ilang dekada. Kahit pulutin ng bata, kahit matamaan ng magsasaka habang nagbubungkal ng lupa, kahit matapakan ng matanda habang naglalakad, puputok ito. Hindi lang ito sandata, kundi kamatayan na dumadaloy sa oras. Nakarating na ang missile sa langit ng Lebanon. Sa radar screen, naghiwa-hiwalay ang warhead. Ang isang tuldok ay biglang humiwa, parang nahahati ang langit. Ang isang trajectory ay pumutok sa libu-libong tuldok. Estimated submunitions, higit 2,000. Ang drop zone ay paligid ng Philippine base at mga lokal na nayon sa Lebanon. Tiningnan ko ang screen at nagsabi ng mahina, nilampasan na ng Iran ang hangganan. Patuloy ang ulat. Analysis. Humigit kumulang 30% ng submunitions ang hindi puputok. Ibig sabihin, sa 2,000, may 600 na unexploded ordnance, UXO, na nakakalat sa kung saan-saan sa lupa ng Lebanon. Mga buto ng kamatayan na walang nakakaalam kung saan nakatago sa eskinita, bukid, bakuran ng paaralan o sa harap ng bahay. Ang numerong 600 ay hindi lang numero, ito ay 600 na kamatayan na walang nakakaalam kung kailan at saan puputok. Bulong ko. Sandatang pumapatay kahit tapos na ang digmaan. Nagsimula nang umakyat ang ulat mula sa lokalidad. Unang biktima sa nayon sa Lebanon, isang 11 anyos na bata. Natapakan ang UXO na nahulog sa harap ng kanilang bakuran, nawala ang binti. Nang marinig ko ang ulat na iyon, matagal akong hindi nakapagsalita. 11 anyos, isang batang walang kinalaman sa digmaan, naglalakad lang sa harap ng bakuran ng kanyang sariling bahay. Maaaring katatapos lang kumain ng agahan o lumabas sandali habang naghahanda para pumasok sa paaralan. Para sa batang iyon, ang digmaan ay hindi niya pinili. May digmaan lang sa lupang kanyang sinilangan. Pangalawang ulat, isang 72 anyos na matanda, malubhang nasugatan matapos matapakan ang submunition
sa Olive Farm. Ang bukid na iyon ay lupang inalagaan ng matanda sa buong buhay niya. Ilang dekada niyang tinaniman ng puno at pinutulan ng sanga gamit ang kanyang kamay. Binago ng digmaan ang bukid na iyon ng matanda para maging minefield ng kamatayan. Nanahimik ang command center. Patuloy ang pagdami ng biktima sa mga sibilyan, sabi ng isang staff ng walang lakas. Wala akong sinabi. Hindi lumalabas ang salita. Tumingin lang ako sa screen. Noon, lumabas ang live feed mula sa Lebanon. Ito ay nasa harap ng main gate ng Philippine base. Nagtitipo ng mga tao. Inangyakap ang bata. Kapitbahay na inaalalayan ang sugatan. Mga matandang hirap maglakad. May tumakbong nakayapak, may hawak na maliit na supot ng gamit sa isang kamay at karga ang bata sa isa. Ang bilang ay biglang umabot sa halos 500. Wala silang matakbuhan. Walang nakakaalam kung saan ligtas ang lupang may mga UXO. Dahil hindi alam kung ligtas ang daan, ligtas ang bukid, o ligtas ang bakuran ng kapitbahay, iisa lang ang pinili ng mga tao. Ang lugar kung nasaan ang mga sundalo ang main gate ng Philippine base. Nakonekta ang komunikasyon ng command center. Narinig ang boses ng sundalong Pilipino. Ang boses ay mahinahon pero puno ng tensyon. May humigit kumulang 500 sibilyan na nakatipon ngayon. Maraming sugatan. Sandaling katahimikan. Naghihintay ako ng may tensyon sa susunod na sasabihin. Humihingi ng medical support. At matapos ang sandali, idinagdag ng sundalong Pilipino ang huling salita. Excellency, nakita rin ang pagbagsak ng UXO sa paligid ng ating base. Pinigilan ko ang paghinga. Ang sinabing iyon ay nangangahulugang hindi ligtas ang base mismo dahil may UXO sa paligid ng base. Nangangahulugan ito na kahit sa labas o sa loob ng gate, may panganib. Sa sitwasyong iyon, ang pagtanggap sa 500 sibilyan ay paglalagay sa buong base sa karagdagang panganib. Sa militar na pananaw, ito ay malinaw na padalos-dalos na desisyon. Walang sino man ang pumilit sa kanila sa desisyong iyon. Pero ang sumunod na sinabi ay, pero may sandaling paghinto, binuksan namin ang gate, ganap na tumahimik ang command center. Nang marinig ko iyon, pinanood ko ang eksena sa screen. Ang main gate ng Philippine base ay bumubukas. Ang mga sundalong Pilipino ay pinapasok ang mga sibilyan. Kumuha ng stretcher para ilipat ang mga sugatan. Hinawakan ang kamay ng mga batang umiiyak at inalalayang maglakad ang mga matandang hirap gumalaw. May isa pang naghubad ng sariling protective suit at itinakip sa sugatan. Sa lupang nabagsakan ng UXO kung saan sila mismo ay hindi ligtas, hindi sila nag-alinlangan na buksan ang gate. Sabi ng isang staff, Excellency, hindi ligtas ang base. Padalos-dalos na desisyon iyan. Umiling ako at itinuro ang screen. Ang sundalong Pilipino ay buong pusong karga ang batang nanginginig. Iyan ang hukbo, wala nang nagdagdag pa. Matagal kong pinanood ang eksenang iyon. Sa loob ng 30 taon bilang sundalo, nakakita na ako ng maraming eksena sa digmaan. Nakakita na ako ng hukbong nananalo, hukbong natatalo, hukbong malakas, hukbong takot. Pero ang nakita ko sa screen ng araw na iyon ay iba sa kahit ano. Isang hukbo na nagbubukas ng gate kahit sila mismo ay nasa panganib. Ang pagiging malakas ay nangangahulugang kaya mong paitimin ang iba. Pero ang tunay na malakas na hukbo ay hindi ang hukbong pumipilit, kundi ang hukbong pinipiling protektahan. Noon ko lang iyon naintindihan gamit ang aking katawan. Ginawa ng Pilipinas ang desisyong iyon sa harap ng maliit na base sa Timog Lebanon na walang nakakakita. Iyon ang pinakanagpayanig sa akin. Isang araw matapos ang pag-atake ng cluster munitions, ang buong Timog Lebanon ay tumigil. Kahit sumikat ang araw, hindi makalabas ang mga tao sa kanilang bahay. Walang nakakaalam kung aling daan ang ligtas, aling lupa ang ligtas. Ang plaza ng Nayon, eskinita sa harap ng paaralan, at daan sa pagitan ng olive farm na nilalakaran nila sa loob ng ilang dekada ay naging espasyo ng potensyal na kamatayan. Sa Abu Dhabi Command Center, sunod-sunod ang ulat na natatanggap ko mula sa Lebanon. Ang UN Mine Clearing Team ay nakapasok na sa site pero malinaw ang problema. Kulang sa kagamitan, kulang sa tao. Sa kasalukuyang bilis, ang kaya lang linisin sa isang araw ay 10 hanggang 20 na unexploded ordnance. Sa kalkulasyon, aabutin ng ilang buwan para malinis ang 600 UXO sa bilis na iyon. Ibinaba ko ang report at nagsabing, hanggat hindi tapos, hindi makakabalik ang mga sibilyan sa kanilang bahay. Tumango ang staff. Opo, sa kasalukuyan, wala tayong paraan. Tumahimik ang command center.
Walang salitang kasing bigat ng walang paraan. Lalo na kapag sa harap ng salitang walang paraan, nakikita mo ang mga mukha ng mga taong hindi makauwi. Sa bigat na iyon, naisip ko, ang digmaan ay hindi natatapos kahit tumigil na ang putukan. Hanggat ang maliliit na piraso ng bakal na nakabaon sa lupa, eskinita at bukid ay naroon, hindi makakabalik ang mga tao sa kanilang buhay. Noon may dumating na bagong balita. Ulat na may emergency transport order na galing sa Ministry of National Defense ng Pilipinas. Dumating ang listahan ng mga kagamitang ilalaan. Kinuha ko ang listahan. Explosives clearing robot, magnetic detection equipment, unmanned mine clearing vehicle, field engineering expert team. Sabi ng staff na may gulat na muka, Excellency, ito ay... Hindi ko inalis ang tingin sa listahan at nagtanong, anong kagamitan ito? Mine clearing equipment po. At napaka-advance nito, nag-isip ako sandali. Bakit may ganitong kagamitan ang Pilipinas? Ang sagot sa tanong na iyon ay dumating kasama ang paliwanag ng Pilipinas. Ang pinagmulan ay DMZ Demilitarized Zone ng Korean Peninsula, ang lupang may pinakamaraming landmine sa mundo. Sa loob ng higit 70 taon matapos ang digmaang Pilipino, ang maliit na lupang iyon ay may milyon-milyong landmine at hindi pumutok na bomba. Ang hukbong Pilipino ay nakipamuhay sa lupang iyon. Nililinis ulit at sa prosesong iyon, nag-iipon ng teknolohiya, nagpapaunlad ng kagamitan at nagpapalaki ng mga tao. Ganun lumipas ang 70 taon at ang panahong iyon ay naiwan bilang explosives clearing technology na nasa world-class level. Matagal akong nanahimik matapos marinig ang paliwanag na iyon. Ang sugat na nilikha ng digmaan ay naging teknolohiya at ang teknolohiyang iyon ay dumating na ngayon para gamutin ang sugat ng ibang bansa. Teknolohiyang nilikha ng digmaan, bulong ko ng mahina. Lumapag ang transport aircraft ng Philippine Air Force sa Lebanon. Bumukas ang pinto ng eroplano at ibinaba ang mga kagamitan. Ang eksena kung saan ang explosives clearing robot ay bumababa sa ramp ay nakuhanan ng kamera. At sa huli, lumabas ang engineering team, kabuuang 24 na tao. Ang team leader ay si Major Park Jun-young, isang taong may malawak na karanasan sa DMZ mine clearing operations. Pagkatapak sa site sa Lebanon, nilibot niya ang paligid. At matapos marinig ang ulat ng sitwasyon mula sa lokal na commander, maikli siyang nagsabi, UXO contamination area, humigit kumulang 8 square kilometers, nanahimik sandali. Aayusin natin ang civilian living area. Sa loob ng 46 oras, nagtinginan ang mga tao sa site. Sa unang pagkakataon na marinig iyon, mahirap paniwalaan ang 8 square kilometers sa loob ng 36 oras. Pero ang operasyon ay nagsimula agad pagkatapos ng deklarasyon. Una, gumalaw ang unmanned mine clearing vehicle. Dahan-dahang na-scan ang kalsada. Kapag tumugon ang sensor, agad na itinala ang GPS coordinate. Sumunod ang explosives clearing robot. Gumalaw ng perpekto ang robot para kumpirmahin ang submunition. Ang oras na ginugol sa pagproseso ng isang submunition, fuse separation o kontroladong maliit na pagsabog ay average na 12 minuto. Pinanood ko ang video na iyon sa command center ng real time. Ang eksenang gumagalaw ang makina ay sopistikado, mabilis at episyente. Pero habang tumatagal ang operasyon, isa-isang lumitaw ang mga lugar na hindi mapapasukan ng robot. Sa pagitan ng ugat ng puno ng olive, sa ilalim ng pader na bato, sa makikitid na siwang, sa lugar na naipunan ng basura doon, kailangang tao ang pumasok. Ang engineering soldier ng Pilipinas na nakasuot ng bomb suit ay dumapa sa lupa. Dahan-dahang tinanggal ang lupa gamit ang 2 kamay. Tiningnan ang submunition, nalaman ang lokasyon ng fuse gamit ang dulo ng daliri. Dahan-dahan, napakadahan-dahan na tinanggal ang fuse habang pinapanood ang eksenang iyon. Bulong ko, hindi iyan teknolohiya, nanahimik sandali. Katapangan iyon. Ang operasyon ay nagpatuloy ng hindi pinipili ang gabi o araw. Bumukas ang mga ilaw at kahit madaling araw ay gumagalaw ang robot at tao ng sabay. Ang numerong completed na ipinapakita sa monitor ng command center ay dahan-dahang tumaas. 100, 200, 300. Lumipas ang 48 oras. Ang naprosesong UXO ay 427, karamihan sa
civilian living area ay idineklarang ligtas. Habang pinapanood ang pagtaas ng numerong iyon, iisa lang ang naisip ko, ang bawat numerong iyon ay buhay ng tao. Nang matapos ang operasyon, lumapit ang local press sa Lebanon kay Major Park Jun-young at nagtanong, bakit niyo ginagawa ang ganitong kapanganib na trabaho? Nag-isip sandali ang Major at sumagot, ang ama ko ay isang refugee noong digmaang Pilipino. Nanahimik sandali. Alam ko kung ano ang digmaan. Nagtanong ulit ang reporter, kaya po ba kayo naging sundalo? Tumango si Major Park Jun-young at nagsabi, ang taong nakakaalam sa digmaan ay dapat pigilan ang digmaan. Narinig ko ang sinabi niya sa pamamagitan ng screen ng command center. Napakaikling pangungusap. Pero sa loob ng maikling pangungusap na iyon, nakapaloob ang 70 taon na tinahak ng bansang Pilipinas. Ang bansang nakaranas ng digmaan ay hindi ginawang sandata ang alaala, kundi ginawang teknolohiya para protektahan ang buhay ng ibang tao. Iyon ang pinagkaiba ng Pilipinas sa ibang bansa. May mga bansang gumagawa ng mas malakas na sandata dahil sa karanasan sa digmaan at may mga bansang gumagawa ng teknolohiyang gumagamot sa sugat ng digmaan gamit ang karanasan. Ang Pilipinas ang huli. Noon ko iyon naintindihan ng malinaw. Ilang araw matapos maresolba ang insidente sa Lebanon, nasa opisina ako ng command center at tumatanggap ng ulat ng international media. Noong una, ang sentro ng balita ay missile attack, cluster munitions crisis. Ang media sa buong mundo ay naguulat ng provokasyon ng Iran at ang eksena ng pinsala mula sa Timog Lebanon ang pumupuno sa screen. Pero pagkalipas ng ilang araw, nagsimulang magbago ang tono. Reuters, AFP, BBC lahat ay nagsimulang talakayin ang parehong nilalaman. Joint response ng Pilipinas at UAE, reverse delivery, pagtuklas sa drone carrier, UXO clearing operation. At sa lahat ng iyon, may isang pangungusap na isinulat ng isang diplomatic journal na matagal na nanatili sa aking paningin. Ang pinakakahanga-hanga sa insidenteng ito ay hindi ang range ng missile, kundi ang range ng alyansa. Binasa ko ang pangungusap na iyon ng maraming beses. Range ng alyansa, ang sandata ay lumilipad hanggang sa itinakdang distansya, pero ang tiwala ay walang distansya. Umaabot ito kahit saan kung kinakailangan. Iyon ang itinanim ng Pilipinas sa lupaing ito sa loob ng 20 taon. May pagbabago rin sa Timog Lebanon. Ang mga tao ay nagsimulang bumalik ng paisa-isa sa nayon kung saan tapos na ang operasyon ng UXO clearing. Ang mga bata ay nagtatakbuhan ulit sa eskinita, nagbukas ulit ang olive farm, at nagbukas ang maliliit na tindahan na matagal na nakasara. Sa pasukan ng nayon, may inilagay na karatula. Nakasulat ang parehong nilalaman sa 3 wika, Arabo, Ingles, at Tagalog. Safe, confirmed. Nagtipon ang mga tao sa harap ng karatulang iyon para kumuha ng litrato. At ang isang video na kinunan ng local press ay kumalat sa buong Middle East. Sa plaza ng nayon, ang engineering team ng Pilipinas at mga sundalo ng UAE ay nakatayo ng magkatabi. Pinalibutan sila ng mga residente ng Lebanon. May sumigaw, Pilipinas! Sumagot ang isa, Emirates! At sabay-sabay silang sumigaw, Pilipinas, Emirates! Ang eksenang iyon ay na-upload sa SNS at ibinahagi sa buong Middle East. Pinanood ko ang video na iyon mula sa command center. Ang hitsura ng mga residente ng nayon na sumisigaw ng pangalan ng mga dayuhang sundalo na ngayon lang nila nakita at nagbubunyi ito ay mas tapat na eksena kaysa sa anumang dokumentong diplomatiko o deklarasyon ng alyansa. Naaalala ng mga tao ang taong nagligtas sa kanila. At ang alaalang iyon ay mas tumatagal kaysa sa mga hangganan sa mapa. Nagsimulang maglabas ng analysis ang mga military experts sa Middle East broadcast. Sinabi ng isang analyst, ang insidenteng ito ay hindi lang simpleng military conflict. Ito ay halimbawa kung paano mapapamahalaan ng mga middle power ang krisis at suportahan ang isa't isa. Huminto siya sandali at nagpatuloy. Ang Pilipinas ay hindi na bansang nagbebenta ng sandata, bansang lumulutas ng krisis. Sa araw na lumabas ang pagtatasa na iyon, tahimik kong sinabi kay Omar, inisip siguro ng Iran na mahinang bansa ang Pilipinas. Pero alam na nila ngayon na mali iyon. Nagsimula na ring makaramdam ng pagbabago sa loob mismo ng Iran. May naganap na protesta sa labas ng universidad sa Tehran. Iligtas ang ekonomiya, tutol sa digmaan. Ang mga batikos mula sa international community sa paggamit ng cluster munitions ay bumuhos
at nagsimula ang diskusyon sa karagdagang economic sanctions. May impormasyong dumating na may mga kritisismo rin sa loob ng Revolutionary Guard na ang operasyon sa Lebanon ay isang strategic failure. Binabasa ko ang report na iyon at binulong, ang digmaan ay nagsisimula sa labas, pero ang pagkatalo ay nagsisimula sa loob. Ilang araw matapos iyon, dumating ang ulat ng sitwasyon sa Strait of Hormuz. Ang laki ng military exercise ng Iran ay nabawasan. Ang aktibidad ng fast craft ay kapansin-pansing nabawasan. Ang tensyon sa Hormuz ay nagsisimulang lumuwag ng kaunti. Nagulat ang staff, tila umaatras ang Iran. Umiling ako. Hindi pa lubusan. Huminto ako sandali. Pero nagkalkula ulit sila. At sapat na iyon. Sa digmaan, ang pagpapagawa sa kalaban na magkalkula ulit ay isa rin sa pinaka-efficient na deterrent. Noon nagsimulang kumilos ang diplomatic channel. Ang apat na bansa Pilipinas, UAE, Lebanon at France ay naupo sa mesa ng negosasyon. Humanitarian corridor security, paggalaw ng mga sibilyan, pagpapadala ng relief goods at medical support. Mabilis na umabante ang negosasyon at may lumabas na resulta. Nagulat ang staff, Excellency, kasama ang pangalan ng Pilipinas sa kasunduan. Sandali kong ninamnam ang salitang iyon. Ang paglalagay ng pangalan sa arms sales contract at paglalagay ng pangalan sa humanitarian agreement ay may magkaibang bigat. Ang una ay bakas ng transaksyon, ang pangalawa ay bakas ng relasyon. Gabi na noong araw na iyon, nang mapanood ko ang isang matandang dokumentaryo sa video archive ng Command Center. Ito ay video na sumasaklaw mula sa digmaang Pilipino hanggang sa kasalukuyan. Mga taong naglalakad sa gitna ng guho sa Maynila, mga batang nagugutom, ang imaheng iyon ay sobrang pamilyar na eksena ng digmaan. Hindi naiiba sa mga eksenang nakita ko sa Middle East sa loob ng ilang dekada, pero nagbago ang screen. Sa mabilis na dumadaang eksena ng modernong Pilipinas, naroroon ang defense technology, radar, engineering equipment at ang mga sundalong Pilipino na nag-aalis ng UXO sa nayon sa Lebanon. Ang huling eksena ay ang pagtatakbuhan ulit ng mga bata sa nayon sa Lebanon. Natapos ang video, tahimik na nagtanong si Omar, Excellency, ano ang tingin niyo sa Pilipinas? Nag-isip ako sandali at sinabing, bansang nakakaalam kung ano ang digmaan, nanahimik sandali, kaya bansang alam kung paano pigilan ang digmaan. Matagal akong nakaupo sa aking upuan noong gabing iyon. Nagsuot ako ng uniforme sa edad na 23. Mula noon, sa loob ng mahigit 30 taon, namuhay ako sa pagitan ng digmaan at diplomasya sa Middle East. Nakakita ako ng maraming alyansa. Nakakita ng alyansang idineklara sa papel at nakakita ng alyansang naglaho sa harap ng krisis. Pero hindi ko pa naramdaman ang kahulugan ng alyansa ng kasing linaw nito. Ang Pilipinas ay malakas na bansa. Pero nalaman ko sa insidenteng ito na ang lakas na iyon ay hindi lang lakas ng sandata. Sila ay bansang naaalala ang digmaan at bansang gumagamit ng alaalang iyon para protektahan ang buhay ng ibang tao. Kaya ngayon, ganito ko natawagin ang Pilipinas, ang bansang tunay na dumarating sa sandali ng krisis. Habang nakikinig kayo sa kwentong ito, anong damdamin ang naramdaman nyo? Ang Pilipinas ay bumangon mula sa guho ng digmaan at lumago bilang bansang dumarating muna kapag kailangan sila ng mundo. Hindi ba nyo ipinagmamalaki ang paglalakbay na iyon? Kung susuportahan nyo kami sa pamamagitan ng subscribe at like, babalik kami na may mas masayang kwento. Ito ang Special Philippines na nagpapakilala ng mga nakakaantig na kwento sa ibayong dagat. Maraming salamat.